Mateo chapter 1 verse 18 hanggang 25. No? Sabi dito, ngayon ang pinagmulan ni Jesus ay sa ganitong paraan. Ang kanyang ina, si Maria, na nakatakda ng ikasal kay Jose, bago sila magsama ay nasumpong ang may taglay na anak ng Espiritu Santo sa sinapupunan. Dito, pinakita sa atin sa 18 yung kalikasan ng Panginoong Jesus. No? Anak ng Espiritu Santo, pinapakita yung kanyang pagkadibino, yung dibinong kalikasan ng Diyos, no? Sa loob ng tao. Kinailangan si Maria para magkaroon ng katawan ng ating Panginoon. So, magkaroon siya ng dugo. No? At ang goal ng Diyos ay para isang katuparan yung kanyang kaharian dito sa lupa. At may pangangailangan na itong Diyos na ito ay maging tao, no, sa kanyang kalikasan para sa pagsasakatuparan ng kanyang dahilan. Verse 19, sabi, at si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay isang matuwid na lalaki, ay hindi nagnanais na ipahiya siya ng hayagan, ay naglayo na paalisin siya ng diin. No? Dito sa verse 19, sinabi dito, si Jose na kanyang asawa. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng kasal. May kasal na sila at sila ay magkasawa na. Ngunit nalaman ni Jose na nagdadalang tao na si Maria. No? Makikita natin ito. Palibhasa ay isang matuwid na lalaki. No? Ibig sabihin, no? Si Jose, no, sa Biblia, pinapakita yung kanyang magiging matuwid sa harapan ng Diyos, no? Sa kanyang pagsunod sa kautusan. No? Siya ay pinakita dito sa verse 19 bilang isang matuwid na lalaki. Na hindi nagnais na ipahiya siya ng hayagan, naglayo na paalisin siya ng lihim. No? Ito rin ay may kahulugang palayain. Papalayain niya na lang si Maria, no, sa kanyang kondisyon, no, na siya ay buntis at siya ay palalayain na lang niya. Kasi, no? So, hindi niya nais na ipahiya siya publicly, hindi gusto niya na palayain siya ng lihim. No? Makikita natin kung gaano ganda yung foundation ng pagiging matuwid na lalaki, no? Ito ni Jose. Subalit, samantalang iniisip niya ang mga bagay na ito, narito isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangambang tanggapin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang yaon ay ipinanganak sa kanya ay sa Espiritu Santo. Ayan, dahil nga dun sa pagkamagabag ni Jose dun sa kondisyon ng kanyang asawa, no, pinakita ngayon ng Diyos, no, na Jose, yung dinadala ni Maria ay ang Diyos mismo. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang mangamba. No? Kaya actually, nung nabasa ko din itong verse mo na ito, isa itong napakagandang balita sa sangkatauhan, no, na narisig ng tao na sa wakas, yung Diyos ay naging tao na. Kung merong kamangha-manghang bagay na nangyari sa buong history ng sangkatauhan, ito ay yung Diyos ay naging tao. Kaya napakaganda nitong balita kay Jose, no, na yung Diyos ay naging tao at nasa loob ng sinapupunan ng kanyang asawa, no? Sa verse 21. At siya ay magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Jesus ang kanyang pangalan, sapagkat ililigtas niya mismo ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. So dito sa verse 21 na ito, no, pinakita sa atin na yung Diyos ay nagbigay ng pangalan Jesus. Sa Hebrew ito ay Josue at sa Griego naman ito ay Jesus. No? At ito ay nakangahulugan na yung Diyos ay ang tagapagligtas. No? Kaya yung pangalang Jesus pa lang, ito ay nagpapatunay na sa ating Panginoon sa kanyang pagka-Diyos at ang kanyang layunin ay ang iligtas ang sanlibutan. Dito yung ating hari, hindi lang siya yung hari, kundi siya din ay ang tagapagligtas. Balikan natin yung verse 20. No? Sabi dito, binanggit dito na Jose, anak ni David. Bakit kasi natin anak ni David si Jose? Si Jose, ang tatay niya talaga ay si Jacob. Jacob yung pangalan ng kanyang tatay. Pero dito, sinabi na si Jose ay anak ni David. No? Bakit? Kasi nga, ang naisin ng Diyos ay may sakatuparan na yung kanyang kaharian sa lupa. Ito ay sa pamamagitan ng binhi ni David. No? Kaya si Jose, siya ay tinawag na anak ni David. Ang ating Panginoong Jesus ay anak ni David. Pinapakita yung intensyon ng Diyos sa kanyang sa pagpasok ng kaharian. At sa 21 naman, pinakita naman sa atin na ang Diyos sa tagapagligtas, no, ang pangalan nito ay Jesus. Nagbigay ng pangalan na ito ay ang Diyos mismo. Sapagkat ililigtas niya mismo ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. No? Yung kaharian, meron niyang dalawang kain. Una yung hari, pangalawa yung kanyang masasakupan. Yung hari at yung kanyang bayan. Yan yung kaharian. No? So dito, yung hari ay dumating na. Pero yung bayan, no, ito ay may pangangailangan na mailigtas. Iligtas niya mismo ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Pagdating ng hari, yung kanyang bayan ay kukunin niya sa pamamagitan ng pag-alis mula doon sa kasalanan.
At sa ganitong paraan, ang tao ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, no? Sa magitan ng pagtanggal ng ating mga kasalanan, no? Diba? Ito ay isang kamanghamanghang bagay, diba? Verse 20 at verse 21. Ngayon, ang lahat ng ito ay naganap upang ang sinasalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta ay matupad na nagsasabi, narito ang birhen ay magdadalang tao at magsilang ng isang anak na lalaki at kanilang tatawaging Emmanuel ang kanyang pangalan na kung isasalin ay sumasaatin ng Diyos. So, yung John chapter 1 verse 14, pinakita doon na yung salita ay naging laman at nagtabernakulo sa kalagitnaan natin. No? Ito ang pagpapakita na yung Diyos ay sumasaatin. No? Yung Panginoong Jesus kasi, yung ating Diyos ay naging tao na at ito ay pinangalan ng Jesus. At ang Diyos na ito ay mamumuhay sa kalagitnaan natin bilang tao. Ayan. So, ito ay isang kamanghamanghang balita. At nang magising si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Verse 25. At hindi niya siya nakilala hanggang sa siya ay nagsilang ng isang anak na lalaki at tinawag niyang Jesus ang kanyang pangalan. Dito, yung ang Biblia kasi, kapag sa Biblia, yung salin sa pagtatali ko, intercourse, no? Ito ay sinasabing kinikilala o nakilala. Ganyan. So dito, hindi nakilala ni Jose si Maria. Ibig sabihin, no, hanggang sa may panganak si Jesus, no, na-maintain yung purity, na-maintain yung kabanalan, no, na Panginoong Jesus sa loob ng sinapupunan ni Maria. Kaya dito in-emphasize dito sa verse na to, no, na siya ay hindi nakilala ni Jose, no, hanggang sa ipanganak siya at siya ay pinangalan ng Jesus. No. Ito yung kapanganakan ng Panginoon niya. Na yung pangalan ng ating Panginoong Jesus, ito ang pinakamataas na pangalan sa buong mundo. Mataas na pangalan sa lahat ng mga pangalan. To the extent na yung mga tao gusto nilang pantayan itong Jesus na ito. Gusto nilang pantayan yung kanilang pangalan, gusto nilang maging ka-level ni Jesus. No? Si Jesus, isang mahirap na buhay, bilang isang mahirap at anak ng karpintero. No? At ngunit yung kanyang popularidad ay umabot sa buong mundo. Kung ang mga tao gusto nila na maging tanyag yung kanilang mga pangalan, nagpapatayo pa yan ng mga ribulto, dinudokumento yung kanilang mga accomplishments, no? At pero yung mga pangalan nila hindi naman naglalast for eternity. Pero yung pangalan ng ating Panginoong Jesus maglalast hanggang sa katapusan ng panahon. Yung pangalan ng Panginoong Jesus ay mananaig. At ang mga pangalan ng mga sikat na tao, no, kahit ano pa yung kanilang mga nagawa, no, ito ay tumatagal lang ng napakaiksing panahon. After nilang mamatay, kasama din yung kanilang pangalan na nawawala. Kaya yung ginagawa ngayon ng mga tao para maging kagaya nila, yung pangalan ng Panginoong Jesus, nilalagay nila yung kanilang pangalan bilang Diyos. At nakakalungkot kasi nga may mga bansa, no, na pinipersecute yung pangalan ng Panginoong Jesus. No? Sa panahon na ito, yung kanyang pangalan ay pinipersecute pa rin. Yung panahon na after nang namatay yung Panginoon, makikita natin sa gawa, pinipersecute ni Saul yung mga tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pinipersecute niya. No, hanggang sa panahon na to, marami pa rin nagpe-persecute sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pero hanggang ngayon, ang pangalan ng Panginoong Jesus ay nananaig. No? Ito ang pinakasikat na pangalan sa buong mundo. Jesus. Ayan.